Sa bawat halalan, muling sinusubok ang tibay ng demokrasya. Sa gitna ng init ng kampanya, ng pag-ikot, pakikinig at pakikipagkamay, na isa sa puso ang tunay na diwa ng paglilingkod, ang maging boses ng tao. Ang eleksyon ay hindi lamang tunggalian ng plataporma o apelido. Ito ay salamin ng pag-asa, ng pagtitiwala at pananawagan ng bawat Basileño para sa mas makabuluhang pagbabago. Mula sa mahaba at masalimuot na proseso ng pangangampanya, sa mga matitining hamon at masasakit na salita, hanggang sa araw ng halalan, ang tinig ng bayan ang naging tunay na panalo. At nitong ika-27 ng Mayo, ang araw ng panunumpa ay hindi lamang seremonya, ito ay panibagong panimula. Sa isang formal na seremonya na ginanap sa lungsod ng Isabela, pinangunahan ni Honorable Judge Leo J. Principe ng Regional Trial Court Branch 1 ng Region 9 ang panunumpa ng mga halal na opisyal mula sa Isabela City at lalawigan ng Basilan. Kabilang sa mga nanumpa sa tungkulin sina Governor-elect Mujib Hatamay, District 1 Board Members Ahmed Ibn Sharif Hataman at Attorney Jaafar at District 2 Board Member Ronnie Hantian. Muling nanumpa sa Isabela City Mayor Siti Jalia Torobin Hataman kasabay ni Vice Mayor-elect Arjamar Ejibon. Kasama rin sa seremonya ang mga re-elected City Councilors, Jeremy Casas, Yusuf Abubakar, James Abner Rodriguez at Karel Anjaizas Kalahot, at mga bagong halal na konsehal, Alexis Infante Otutalom, Al-Amin Kamlian at Jashim Tiplani. Mula sa Karatig Bayan, nanumpa rin si Vice Mayor-elect Lutfur Rahman Maturan ng Ungkaya Pukat. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Mayor Siti Jalet Robina Taman ang pasasalamat sa tiwala ng mga Isabelenyo, lalo na sa kabila na tinawag niya isa sa pinakamatinding eleksyon sa kanyang karera. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami, ipinaglaban nyo kami. Sabi nga ho ni Mujib, isa ho ito sa pinakamahirap na eleksyon namin. Pero lagi at lagi ho naming pinapaalala sa lahat na kailanman hindi po naging personal yung aming interes, hindi ho naging pansarili yung aming pakikipaglaban, kundi dahil ho sa mga prinsipyong tinatayuan namin mula noon, dahil ho sa mga pangarap na gusto naming tuparin nating lahat para sa Isabela at para sa Basilan. Salamat ho sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na tapusin ko yung aking mga nasimulan. Salamat ho sa pagkakataon na yun hong mga binuksan namin ako at ng aking team sa LGU ng Isabela at lahat ho ng mamamayan ng Isabela. Marami ho tayong mga sinimulan, marami tayong mga pinto ng oportunidad na binuksan. Ito hong huling termino ko ay pagkakataon ko na ayusin ito, ma-empake natin ng maayos para ma-turn over natin sa kung sino man ho ang muling pagkakatiwalaan ninyong magpatuloy ng ating mga nasimulan. Habang tinitingnan ko ho ang aking SP team kanina, parang masyadong exciting, alhamdulillah. Looking forward to really working with you. And yun lamang ho, ito hong huling 3 taon ko, maraming salamat. Sinasabi ko nga ho nung kampanya, kung nagluto ako, kung nasa kusina ako nagtrabaho in my last 6 years as your mayor, sana ibigay niyo sa akin itong huling termino na magpa-plating na lang ho ako. Na ma-decorate ko man lang ang table na pagsiset upan ko, na malagyan ko man lang ng icing yung cake na binake ko.
At maraming salamat at binigay niyo ho sa akin yon. Inshallah ho, tuloy-tuloy lang ho ang pagganda at pag-unlad ng Isabela City. Kasama na ho ngayon ang probinsya ng Basilan. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hindi rin nagpahuli sa inspirasyon si Governor-elect Mujib Hataman sa kanyang mensahe kung saan kanyang dalikan ang aral ng nakaraang halalan. Alam nyo, 2 dekada nung nakaraan, pinangarap ko na hong maging governor ng Basilan. Inisip ko noon, kung naging governor po ako ng Basilan, siguro naawa ang poong may kapal sa akin. Alam nyo bakit? Dahil hindi ko po magagawa ang gusto kong gawin dahil napakaliit ng pondo ng lalawigan ng Basilan nung mga panahong yon. Siguro hindi nyo mararanasan ang sementadong daan sa buong lalawigan kung hindi po ako naging regional governor. Ipapangako ko sa kuya ko at sa buong pamilya ko, hihigitan ko ang kanilang pangako. Gagawin kong gobyerno ng tao ang pagiging gobernador ng lalawigan ng Basilan. Titiyakin ko sa inyo, hindi po ako gobernador ng angkan ng Hataman, kung hindi gobernador ako ng buong lalawigan at mamamayan ng Basilan. Kung kaya ko sa arm lumuhod, mas lalong kaya kong lumuhod sa aking kuya at sa lahat ng naging katunggalin ko sa buong lalawigan. Bago po ang lahat, no, at nais ko munang take this opportunity na para pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta at muling nagtiwala para sa atin. So ang ways forward natin, dahil nais natin ipagpatuloy yung ating mga nasimulan, unang-una dyan yung pag-update natin sa ating mga revenue code, no? Pagpasa natin mga incentive code, nang sa ganun ay makatulong tayo sa pagbabago, lalong-lalo na sa pag-angat ng ating mga business sector dito sa atin, dahil nais nating gawin pang mas business-friendly yung ating city. At the same time, kailangan na rin natin i-update yung ating revenue code, kasi the last time we updated yung ating revenue code is way back 2015 pa yata. So it's high time for us to update it, at bilang committee chairman ng Finance and Ways and Means, ito ay isa sa mga looking forward natin na gagawin para nang sa ganon yung mga iba't ibang mga infrastructures natin ngayon meron tayo dito ay mabigyan ng value, no, sa pamamagitan ng pagbibig at saka syempre din madagdagan yung ating tinatawag nating local collection, kasi isa sa mga nakikita din natin ngayon, medyo mababa pa yung ating local collection at kailangan natin itaas din ito nang sa ganon ay lalo pang marami tayong makukuhang resources para sa pagpapaganda ng ating syudad. Well, of course, sa akin personally, maraming bagong opportunities na nakapasok, especially sa bagong governor natin na nakaupo. As I mentioned before, I'm looking to push yung mga ordinances na hindi ko pa napasa. And of course, yung mga ordinances na naipasa pero may nangyari. Yung akin lang ngayon, looking at this, seeing na nag-oath na rin yung mga iba, mga councilors natin sa Isabela, at may mga bagong kasama ko sa provincial board. Exciting ngayon kasi mag-change yung dynamic, inshallah. At saka mas makita natin yung mga iba-ibang opportunities. Yung akin lang, I hope the people of Isabela and the people of Basilan as a whole will be hopeful sa darating na 3 taon at mga ilang dekada pa pagkatapos. Tingnan na lang natin to as a bagong chapter para sa Basilan at para sa Isabela, at dapat excited tayong lahat. So yun lang po. Nasa panahon pa lang po ng eleksyon, atin na pong iniisip ano yung mga maaari nating iakda o i-author na mga several
different legislations. So we will be sure to pursue several pieces of legislation by the time that we will be sitting. Abangan na lang po nila, and at the same time we will be sure to consult the people also, dahil higit sa lahat napakahalaga po na marinig po talaga kung ano yung mga hinaing, especially ng mga tao na nasa grassroots. So at the same time we will be pursuing research, conducting different studies on the legislations that are already in place, and we will be consulting people as well on how we can improve the different legislations that we have in the city right now. At the same time, pipilitin ko po hanggat sa makakaya yung mga bagong ideya rin po i-introduce natin sa ating konseho. Maraming salamat sa mga taga-Isabela sa suporta at tiwala ninyo. Rest assure po na magtatrabaho tayo ng tapat at ang ating advokasya ay pagpapatuloy natin ng programa at suportahan ng programa ng ating mahal na mayor. Bilang pagtatapos, nanawagan si MILG Basilan Provincial Director Dadia Ahmad sa mga bagong pinuno, maging simbolo ng pagkakaisa, bukas na pamahalaan at pagkilos para sa kabutihang panlahat. As we move forward in your new term, I hope we can all be reminded that progress is not only about the projects we can point to or the programs we launch. It's all about the kind of relationships we build with our communities, the trust we nurture, the compassion we show, and the fairness we uphold. From MILG Basilan, we reaffirm our commitment to walk with you in this journey. We are here to support, guide, and most of all, to help ensure that local governance in Basilan grows stronger, more inclusive, and more responsive to the needs of our people. As we close this morning's ceremony, allow me to gently say, the trust of the people is meaningful. Let's do our best to honor, to carry it, and to serve with humility and sincerity. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you all success in your endeavor in this world and in the next. Allahumma amin. Ang panunumpa ay hindi lamang formalidad. Isa itong paalala na sa bawat kamay na itinataas, may panibagong responsibilidad. Sa bawat pangako, may kasamang pananagutan. Ang bawat boto ay tiwala, at sa bawat tiwalang ito, ang tungkulin ng pamahalaan ay magsilbing ilaw at gabay. Mula sa Isabela City hanggang sa buong lalawigan ng Basilan, magsimula nawa ang bagong ito ng serbisyo, pagkakaisa at tunay na pagbabago. Panibagong panunumpa, panibagong pag-asa, para sa bayan, para sa Basileño, muli ito ang serbisyong damang-dama.